Walang bisa sa simula pa lang ang impeachment complaint. Yan po ang tugon ng company Vice President Sara Duterte sa writ of summons ng Senate Impeachment Court. Saksi, si Mav Gonzales. Mag-aalas 6 ngayong gabi, dumating sa Senado ang kinatawan ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Dala niya ang sagot ng Vice Presidente sa writ of summons sa kanya. Nakasaad dito na dapat i-dismiss o ibasura ang ika-4 na impeachment complaint dahil ito ay void ab initio o walang bisa sa simula pa lamang. Ayon kay Vice President Duterte, labag ito sa one-year bar rule sa konstitusyon na direkta umanong nagbabawal ng pagsisimula ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Ang sagot niya, may nakasulat na katagang ad cautelam. Salitang Latina sa Ingles ay more abundant caution o may labis na pag-iingat. Maybe in their minds, they'd like to reserve some arguments, no? But in compliance with the order of the court, nag-file sila ng answer, but they're expressing that they're doing so with precaution. They're doing so with caution. Sir, this is different from motion to dismiss. Hindi ko pa nabasa. Sorry. Nakasaad din na isinumite nila ang sagot nang hindi tinatalikuran ang anumang pagtutol sa jurisdiction ng korte at iba pang isyu sa kaso. Nagpadala rin ng kampo ng bisa ng kopya ng sagot sa Kamara. Natanggap daw nila ito ngayong hapon, ayon sa spokesperson ng Kamara na si Attorney Princess Abante. Sa June 30 ang deadline ng House Prosecution Panel para mag-reply sa tugon ni Vice President Duterte. Inihahanda na rin daw ng mga abogado ng bise ang kanyang tugon sa order na inisyu ng Ombudsman. Pinasasagot siya sa reklamong may kaugnayan sa maanumalya umanong paggamit ng confidential funds. Ang mabilis na aksyon ng Ombudsman, welcome development daw para kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Joel Chua. The mere fact na inadapt nila yung aming committee report nang hindi pa man din naka-attach dun yung mga ebidensya, ibig sabihin po nun, malamang nakikita po nila, meron na pong probable cause. Pero nag-aalala si Chua sakaling maunang lumabas ang resulta ng investigasyon ng Ombudsman sa desisyon ng Senate Impeachment Court. Meron po isang kaso, yung Ombudsman versus Court of Appeal, kung saan sinabi po dito ng ating kagalang-galang na Korte Suprema na yung mga impeachable officers kagaya po ng Ombudsman, bago po sila makasuhan, dapat i-impeach muna sila. So, hindi ko alam kung paano ito i-reconcile dito po sa case po ng ating Vice Presidente. Kung sakasakali na ilabas nila muna ang desisyon bago lumabas ang desisyon ng impeachment court. Pero ang isa pang impeachment prosecutor na si Representative Lawrence Defensor, walang nakikitang epekto ang investigasyon ng Ombudsman sa impeachment proceedings. Kahit pa ibasura ng Ombudsman ang reklamo laban sa bise. I don't see any impact on the impeachment complaint. I'm glad that the Ombudsman took action on the recommendations of the Committee on Good Government. And that's a good sign for us. It will affect public opinion on the case, but it will not affect the impeachment if the evidence will be received by the senator judges. Pagtitiyak ni Congressman Chua, makikipagtulungan sila sa Ombudsman. Hindi rin daw makakasagabal ang investigasyon ng Ombudsman sa paghahanda ng House Prosecution Panel para sa impeachment trial. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzales, ang inyong saksi. 2 araw matapos ang pag-atake ng Amerika sa 3 nuclear facility ng Iran, nakipagpulong ang Foreign Minister ng Iran kay Russian President Vladimir Putin. Git ni Putin, walang basehan ang ginawang pag-atake ng Amerika. Si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi nagpasalamat kay Putin para sa pagkundina nito sa pag-atake ng Amerika. 7 B-2 stealth bomber ang pinalipad mula sa kanilang base sa Missouri sa Amerika patungo sa Iran sa sinasabing largest operational strike ng mga B-2 stealth bomber. At bago po yan, isa pang grupo ng B-2 bomber ang ipinadala pag Guam. Pero di ko ilang pala yan. Habang papalapit ang mga B-2 bombers sa Iranian airspace, isang submarine ang nagpalipad ng 2 dosenang Tomahawk missile. May US fighter jets din sa harap ng B-2 bombers sakaling may umataking Iranian fighter jets o missiles. Pero wala raw nag-intercept sa mga US aircraft. At sa pagitan ng 6:40 p.m. at 7:05 p.m. nitong Sabado, oras sa Amerika, pinatamaan ang 3 nuclear site.
sa Fordo, Natanz at Isfahan. Ginamit ang tinatawag na bunker buster bombs na kaya mag-penetrate sa underground facilities. Matapos ay pinakawalan ang mga Tomahawk missile. Sa isang press conference, nagbabala ang Amerika sa anumang ganting pinaplano ng Iran sa US forces. Git naman ng Iran, hindi maaaring bumalik sa diplomasya ang kanilang bansa habang inaatake raw sila ng Israel at Amerika. Saksi si Marie Zumali. Balot ng kaba ang mga nagbabaan sa bomb shelter na ito sa Tel Aviv, Israel, kasama ang mga bisita sa isang hotel at ang mga Pilipino nagtatrabaho roon. Ang dami! Ayan na naman. Ayan na. Naroon din ang kasamahan nilang Pinoy na may anak na 6 na araw pa lang. Oh, may baby pa. Mag-ano na tayo sa rehabilitation? Punta na tayo ng... Ngayong araw, muling umalingaw-ngaw ang air raid sirens sa Jerusalem, gayon din sa ilang bahagi ng Israel. Babala sa lahat na muling nagpakawala ng missiles ang Iran. Kasunod ng pag-atake ng Amerika sa 3 nuclear facilities nito noong Sabado. Giit ng Iran, di maaaring bumalik sa diplomasya ang kanilang bansa habang inaatake-an nila ito ng Israel at Amerika. Iran reserves all options to defend its security, interests, and people. Tinawag ni Trump na spectacular military success ang kanilang airstrike sa 3 nuclear facility ng Iran sa Fordo, Natanz at Isfahan. Ayon sa US Joint Chiefs of Staff, 125 military aircraft at 75 pampasabog ang ginamit sa operasyon. Kasama rito ang mga B-2 stealth bomber na pinalipad mula pa sa Amerika, karga ang GBU-57 massive ordnance penetrators. Yan ang bunker buster bombs na kabilang sa pinakamabigat na bomba ng Amerika at unang pagkakataon daw nilang ginamit sa aktwal na laban. Ang bombang may bigat na 30,000 pounds at habang mahigit 20 feet, kaya raw mag-penetrate ng 200 feet sa konkreto. Idinisenyo para sa underground facilities gaya ng Fordo Uranium Enrichment Site na sinasabing hinukay sa loob ng bundok. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. If peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Pinuri ng kaalyado niyang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang pag-atake na anyay babaguhin ang kasaysayan. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. June 13 na magsimula ang airstrikes ng Israel laban sa Iran. Sabi ng Israel Defense Forces noon, malapit nang makabuo ng nuclear weapon ng Iran, bagay na kanilang itinatanggi. Noong araw ding yon, nag-post si Trump sa social media, dapat nang makipagkasundo ang Iran kaugnay sa kanilang nuclear program dahil mas magiging brutal pa raw ang mga pag-atake. Sinundan niya ng paghingi ni Trump noong June 18 ng unconditional surrender sa Iran na binigyan daw niya ng 60 araw na ultimatum noon para makipagkasundo. Tinanggihan ng Supreme Leader ng Iran ang unconditional surrender. Nitong Huwebes, nagsabi ang White House na magdedesisyon si Trump sa loob ng 2 linggo kung sasali ang Amerika sa Israeli strikes. Pero nitong Sabado, ginulat niya ang mundo sa iniutos na pag-atake sa nuclear sites ng Iran. Ayon sa isang tagapayo sa Supreme Leader ng Iran, kahit anong pasilidad na ginagamit ng Amerika sa rehiyon, pwedeng atakihin bilang ganti sa US strikes. Kabilang dyan ang mga base militar ng Amerika. Giit ng Amerika, kapayapaan ang gusto nila at hindi ang pagpapatumba ng kasalukuyang rehimen ng Iran. Bagamat sabi ni Trump sa isang post, kung di raw kaya ng kasalukuyang liderato na pabutihin ang Iran, bakit anya hindi magkakaroon ng pagbabago? Sa gitna ng tumitinding tensyon, minabuti na ng ilang OFW na magpa-repatriate. Pero 253 pa lang daw sa kabuoang mahigit 30,000 na mga Pinoy sa Israel ang nagpahayag na gustong makauwi na sa bansa.
At sa bilang na ito, 76 pa lang ang nagkumpirma talagang desidido ng umuwi ayon sa OWA. Meron silang hesitation for land travel and wait and see muna sila doon sa Israel. I have directed all concerned government agencies to take the necessary steps to ensure the safe, timely and orderly return of our Filipino workers who wish to avail of the voluntary repatriation program. They will receive immediate support from the government. Nasa Amman, Jordan ngayon si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak para personal na sunduin ang mga Pinoy. Kasabay niya yung unang batch ng mga repatriated natin mga kababayan from Israel. Darating sila tomorrow. So, 26 nating kababayan. Ang ginagawa ng DMW at OWA team, iniisa-isa nating tawagan. 3 rin ang uuwi bukas mula Jordan at 1 mula Palestine. Sa Iran kung saan may mahigit 1,000 Pilipino, may 8 na raw na magpapa-repatriate. Pero sa mga wala pa raw balak umuwi, tuloy naman daw ang pagmamonitor ng pamahalaan at ng embahada sa kanila. Buong Middle East na nga raw ang minomonitor ng OWA, lalo't nakakatanggap din daw sila ng mga tawag mula sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia, Qatar, Jordan at Lebanon. Bagamat pinanghihinayangan daw marahil ng ilang mga OFW ang mawawalang sweldo sa Israel o Iran, hindi naman daw sila mapapabayaan pagbalik dito. May reintegration at cash assistance na nagkakahalaga ng 150,000 pesos ang ibibigay sa bawat OFW yung uuwi. Bukod sa repatriation ticket, hotel accommodation at may training voucher para mula TESDA at tulong din mula DSWD. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Ayon kay Vice President Sara Duterte, may katangian ng isang scammer si Pangulong Bongbong Marcos. Ang hirit naman ng palasyo, sino ba ang tunay na nambubudol? Saksi, si Van Mayrina. He has the hallmark of a scammer. Ganyan isinalarawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflicts with regard to our president. And, budol in English is scam, no? Well, we're not surprised. Nasa Australian bise, kung saan dumalo siya sa rally para sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin niya binatikos si Pangulong Marcos. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Ang palasyo may pabalik na tanong sa pahayag na ito ng bise. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika? Sino ba talaga ang nambubudol? Ang biyaheng ito ng bise sa Australia ay ika-4 niyang biyahe abroad sa loob ng 1 buwan. Bagay na pinatutsadahan ng Malacanang. Sagot dyan ni Duterte. I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. And of course, how we can push the administration to do more for our country. And the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide. Ngayong nalalapit na muli ang pang-4 na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ng bise na hindi siya muling dadalo rito, gaya ng nakaraang taon. I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community. Kung wala po nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taumbayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig,
at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Pagtatayo ng perimeter fence sa Marawi, pinamamadali na ni Pangulong Bongbong Marcos para magamit na ang 10 bagong school building. Kailangan ito para masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. May tiga-4 na palapag ang mga gusali na mapapakinabangan ng hanggang 10,000 estudyante. Iniutos rin ng Pangulo na tapusin na ngayong Agosto ang Marawi City General Hospital na may 100 bed capacity. Natapos na naman ang Marawi City Port na nasa gilid ng Lake Lanao, pero sabi ng Pangulo, kailangan magkaroon din ng pantalan sa iba pang bahagi ng lalawigang nakapalibot sa lawa. Pinapabilis na rin ang pagbibigay ng kompensasyon sa mahigit 14,000 residenteng naapektuhan ng Marawi Siege. Manual recount ng mga boto noong nakarang eleksyon, hiniling ng PDP laban sa Korte Suprema. Nakasaad sa inihain nilang petisyon na nagkaroon umano ng malawakan at dokumentadong irregularidad noong eleksyon na nagdulot ng pagdududa sa kredibilidad ng eleksyon. Ilan sa halimbawa raw nito ay ang hindi pagbasa ng tama ng automated counting machine sa mga boto. Bukas naman ang COMELEC sa inihaing petisyon ng PDP laban na humihiling ng mano-manong pagbibilang ng boto. 60% ng natanggap na tawag ng 911 puro prank lang ayon sa DILG. Kaya nagbabala si Secretary John Vic Remulla sa mga gumagawa nito dahil may kukunin daw silang teknolohiya para matukoy ang lokasyon ng pinagmula ng tawag. Makatutulong din daw ito para mapabilis ang pagresponde nila sa mga emergency calls. Kasama rin daw sa programa ang pagtugon sa mga caller na may mental health issues. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.